Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Luis Fernando Garcia at ngayong araw ay susuriin natin ang paksa na nangungunang 3 beans para agad na linisin ang iyong mga bato at mabilis na maalis ang mga lason. Naranasan mo na bang magising sa hating gabi at magmadali sa banyo bawat oras? Maaaring sinusubukan kang padalhan ng mensahe ng iyong mga bato. Ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang 3 kamangha-manghang beans na makakatulong sa paglilinis at pagtanggal ng lason sa iyong mga bato sa natural na paraan, sa mga paraang hindi mo inaasahan. Ang mga bato ay mahahalagang organ, ngunit madalas itong napapabayaan sa pang-araw-araw na pangangalaga sa kalusugan. Kung nakakaramdam ka ng pagod, bloated, o patuloy na nagigising sa gabi, maaaring kailangan ng tulong ang iyong mga bato. Sa video ngayon, ipapakilala ko ang 3 beans na lubhang epektibo sa paglilinis ng mga bato at pagsuporta sa katawan sa pag-aalis ng mga lason. At huwag palampasin ang bonus tip sa dulo ng video. Naniniwala ako magugustuhan mo to. Bago tayo sumisid sa 3 uri ng beans na to, meron akong tanong. Napansin mo ba na ang ilang pagkain ay nagdudulot sa iyo ng pagiging bloated o nangangailangan ng madalas na pag-ihi sa gabi? Hindi ito nagkataon. Ang iyong mga bato, pantog at balanse ng likido ay malapit na nauugnay sa iyong kinakain araw-araw. Kung ang iyong mga bato ay hindi nagsasala ng maayos, maaari itong magdulot ng mga problema tulad ng pagiging bloated, pagod at insomnia. At huwag kalimutan, ang iyong mga bato ay nagtatrabaho ng husto upang panatilihin kang malusog araw-araw. Una, cannellini beans. Magsimula tayo sa isang bagay na tila simple, halos masyadong simple, ngunit talagang napakalakas pagdating sa kalusugan ng bato, at iyon ay ang cannellini beans. Madalas itong tinatawag na puting kidney beans. At sa totoo lang, perpekto ang pangalan na iyon. Sa lahat ng pagkain na napapansin ng mga tao, ito ay isa sa mga pinaka-friendly sa bato na maaari mong idagdag sa iyong pang-araw-araw na pagkain. Ito ay banayad, madaling kainin, hindi nakakasakit ng tiyan para sa karamihan ng mga tao, at tahimik nitong ginagawa ang trabaho nito sa likod nang hindi pinapahirapan ng iyong mga bato. Ang isang tasa ng nilutong cannellini beans ay nagbibigay sa iyo ng humigit kumulang 11 gram ng fiber, at ang fiber na iyon ay may malaking papel sa kung gaano kalinis at kalmado ang pakiramdam ng iyong mga bato sa paglipas ng panahon. Nakakatulong ang fiber na matrap ang mga lason, sobrang sodium at basura sa loob ng iyong digestive system. Kaya ang mga bagay na iyon ay lumalabas sa iyong katawan sa pamamagitan ng iyong dumi sa halip na itulak sa iyong mga bato. Kapag nangyari iyon, hindi na kailangang masyadong mahirapan ang iyong mga bato sa pagsasalan ng iyong dugo, at iyon lamang ay maaaring magdulot ng kapansine-pansing pagkakaiba sa pamamaga, presyon, at maging sa kung gaano ka kadalas magising sa gabi upang umihi. Maraming tao ang hindi nakakaunawa nito, ngunit kapag ang iyong panunaw ay barado o labis na karga, ang iyong mga bato ang nagtatapos sa pagpapasan ng labis na trabaho. Doon lumilitaw ang fluid retention sa iyong mga paa, iyong mga kamay o iyong mukha. Nakakatulong ang cannellini beans na panatilihing maayos ang lahat na hindi direktang nagpoprotekta sa iyong mga bato mula sa labis na pagtatrabaho, at pagkatapos ay merong protina. Ang isang tasa ay naglalaman ng humigit kumulang 17 gram ng plant-based na protina, at dito nagiging napakahalaga ng mga bagay. Hindi lahat ng protina ay pantay pagdating sa kalusugan ng bato. Ang protina ng hayop, lalo na sa malalaking dami, ay lumilikha ng mas mataas na acid load sa katawan. Ang acid na yon ay kailangang i-neutralize. At hulaan mo kung sino ang gumagawa ng karamihan sa trabaho na iyon, ang iyong mga bato. Sa paglipas ng panahon, ang patuloy na acid stress na iyon ay maaaring makasira sa kanila. Mas banayad ang plant protein mula sa cannellini beans.
Sinusuportahan nito ang kalamnan, pag-aayos ng tissue at kalusugan ng immune nang hindi binabaha ang iyong bloodstream ng labis na acid. Nangangahulugan iyon na ang iyong mga bato ay maaaring tumuon sa pagsasala ng basura sa halip na patuloy na makipaglaban upang balansehin ang kimika ng iyong katawan. Kapag binago ng mga tao ang kahit bahagi ng kanilang pagkonsumo ng protina mula sa karne tungo sa beans tulad ng cannellini, madalas nilang napapansin ang mas kaunting pagiging bloated, mas kaunting kabigatan at mas mahusay na balanse ng likido. Hindi iyon nagkataon. Ang iyong mga bato ay sa wakas ay nakakakuha ng kaunting paghinga. Naglalaman din ng cannellini beans ng potassium na nakakatulong sa paglabas ng labis na sodium mula sa katawan at sumusuporta sa malusog na balanse ng likido. Ngayon ito ay mahalaga. Mahalaga ang pagmo-moderate dito, lalo na para sa mga taong may advanced na sakit sa bato. Ngunit para sa malulusog na individual, ang potassium ay isang malaking kaalyado. Kapag masyadong mataas ang sodium, ang iyong katawan ay humahawak ng tubig at ang iyong mga bato ay kailangang magtrabaho ng labis upang alisin ito. Nakakatulong ang potassium na kontrahin ang epekto na iyon, sumusuporta sa mas maayos na pagsasala at mas mahusay na daloy ng dugo sa loob ng mga bato. Meron ding folate sa cannellini beans at ang bahaging ito ay hindi masyadong napag-uusapan. Sinusuportahan ng folate ang pag-aayos at pag-renew ng cell, kabilang ang maliliit na unit ng pagsasala sa loob ng iyong mga bato na tinatawag na nephrons. Ang bawat bato ay naglalaman ng milyon-milyong microscopic filters at kapag nasira ang mga ito ng pamamaga, mataas na asukal sa dugo o patuloy na stress, dahan-dahang bumababa ang paggana ng bato. Nakakatulong ang folate na suportahan ang malusog na cell turnover. Binibigyan ang iyong mga bato ng mga tool na kailangan nila upang mapanatili ang mga filter na iyon. Sa paglipas ng panahon, maaaring mga hulugan iyon ng mas matatag na pagsasala, mas kaunting iritasyon at mas mahusay na pangmatagalang paglaban sa bato. Ang isa pang tahimik na benepisyo ng cannellini beans ay ang kanilang natural na anti-inflammatory compounds. Pinaghihigpitan ng pamamaga sa loob ng mga bato ang daloy ng dugo at ginagawang mas hindi epektibo ang pagsasala. Ang natural na plant compounds sa mga beans na ito ay nakakatulong na pakalmahin ang pamamaga na iyon, na sumusuporta sa mas malusog na tissue ng bato sa paglipas ng panahon. Ito ay lalong nakakatulong para sa mga taong nakikitungo sa insulin resistance o pagbabago-bago ng asukal sa dugo dahil ang cannellini beans ay may mababang glycemic impact. Hindi nila mabilis na itataas ang asukal sa dugo na nagpoprotekta sa maliliit na daluyan ng dugo sa loob ng mga bato mula sa pinsala. Ang matatag na asukal sa dugo ay katumbas ng mas malusog na sirkulasyon at ang mas malusog na sirkulasyon ay nangangahulugang magagawa ng iyong mga bato ang kanilang trabaho ng walang hirap. At narito ang isang bagay na madalas napapansin ng mga tao ngunit hindi konektado pabalik sa pagkain. Kapag regular kang kumakain ng cannellini beans, lalo na sa mas maaga sa araw, ang iyong katawan ay may posibilidad na maglabas ng mas maraming likido sa oras ng araw. Ang banayad na diuretic effect na yon ay nakakatulong sa paglabas ng mga lason kapag ikaw ay aktibo at nakatayo sa halip na gisingin ka sa gabi. Yan ang isang dahilan kung bakit mas mahusay ang pagtulog ng ilang tao pagkatapos linisin ang kanilang dieta at magdagdag ng mga pagkaing friendly sa bato tulad nito. Mahalaga rin ang timing. Ang pagkain ng mga beans na ito sa tanghalian o maagang hapunan ay nagbibigay sa iyong katawan ng oras upang iproseso ang mga likido bago matulog na maaring mabawasan ng pagpunta sa banyo sa gabi. Ang lahat ng ito ay nangangahulugang mas kaunting presyon sa iyong mga bato. Mas kaunting panloob na stress
at mas maayos na pagsasala araw-araw. Hindi overnight miracles, hindi matinding cleanses, kundi tunay na suporta na nagdaragdag sa paglipas ng mga linggo at buwan. Hindi sumisigaw ang cannellini beans para sa atensyon, ngunit tahimik silang tumutulong sa iyong mga bato na manatiling balanse, kalmado at protektado. At kung ikaw ay isang taong talagang gustong alagaan ang iyong mga bato ng walang komplikadong mga patakaran o mamahaling supplement, ito ay isa sa pinakamadaling, pinaka-natural na lugar upang magsimula. Pangalawa, Azuki beans. Susunod pag-usapan natin ang Azuki beans at gusto kong bigyan mo ng pansin ng isang ito dahil maraming tao ang nakarinig ng pangalan ngunit walang ideya kung gaano kalakas ang maliliit na pulang beans na ito para sa mga bato. Sa unang tingin, mukha silang simple, medyo ordinaryo pa nga, ngunit sa loob ay puno sila ng mga compounds na gumagana tulad ng maliliit na protektor para sa iyong tissue ng bato. Ang Azuki beans ay mayaman sa antioxidants na tinatawag na anthocyanins. At kung ang salitang iyon ay pamilyar, ito ay dahil ito ang parehong antioxidants na matatagpuan sa blueberries, blackberries at iba pang madilim na kulay na prutas na kilala sa pagprotekta sa katawan mula sa pinsala. Sa loob ng iyong mga bato, ang oxidative stress ay isa sa pinakamalaking kaaway. Dahan-dahan nitong sinisira ang maselang mga estruktura ng pagsasala at pinapahirap ang iyong mga bato na gawin ang kanilang trabaho. Nakakatulong ang anthocyanins na in-neutralize ang stress na iyon, pinapakalma ang pamamaga at pinoprotektahan ang mga selula ng bato mula sa pangmatagalang pagkasira. Ito ay isa sa mga dahilan kung bakit ang mga taong kumakain ng mas maraming pagkaing halaman na may malalim na natural na kulay ay madalas na may mas mahusay na kalusugan ng bato at vascular sa paglipas ng panahon. Ngayon, pag-usapan natin ang fiber dahil dito talaga namumukod tangi ang Azuki beans. Ang isang tasa ng nilutong Azuki beans ay naglalaman ng humigit kumulang 16.8 gram ng fiber na napakataas. Ang fiber na iyon ay kumikilos tulad ng isang espongha sa loob ng iyong digestive system. Nagbubuklod sa basura, lason at labis na byproducts bago pa man sila umabot sa iyong mga bato. Kapag mas kaunting basura ang itinulak sa bloodstream, hindi na kailangang magsala ng agresibo ang iyong mga bato at iyon ay nagpapababa ng strain sa maliliit na filters na tinatawag na nephrons. Sa paglipas ng panahon, maaaring mangahulugan ito ng mas maayos na produksyon ng ihi, mas kaunting pamamaga sa mga kamay at paa, at isang mas magaan na pakiramdam sa pangkalahatan. Maraming tao nakakapansin na kapag regular silang kumakain ng matataas na fiber na pagkain tulad ng Azuki beans, bumababa ang pagiging bloated at mas balanse ang pakiramdam ng kanilang katawan. Hindi lang to pagpapabuti ng panunaw, ito ay pagbaba ng workload ng bato sa isang napakatunog na paraan. Ang Azuki beans ay nagbibigay din ng malinis na pinagmulan ng plant-based na protina na sumusuporta sa pag-aayos ng tissue at paggana ng immune nang hindi pinapataas ang acid load sa katawan. Mahalaga ito dahil ang labis na acid sa bloodstream ay pumipilit sa mga bato na magtrabaho ng labis upang maibalik ang balanse. Mas banayad ang plant protein mula sa Azuki beans na nagpapahintulot sa mga bato na tumuon sa pagsasala ng mga lason sa halip na patuloy na i-neutralize ang mga acid. Para sa mga taong sumusubok na protektahan ang kanilang mga bato sa pangmatagalan, lalo na kung meron silang borderline na problema sa bato o metabolic stress, ito ay isang malaking bagay. Ang maliliit na pagpipilian sa araw-araw tulad nito ay maaring makapagpabagal ng pinsala at makatulong na mapanatili ang paggana ng bato sa paglipas ng mga taon. Ang isa pang mahalagang mineral sa Azuki beans ay magnesium na may humigit kumulang 130 mg bawat tasa. Nakakatulong ang magnesium na i-relax ang mga daluyan ng dugo sa buong katawan, kabilang ang maliliit na daluyan ng dugo
sa loob ng mga bato. Kapag nakarelax ang mga daluyan na ito, mas maayos ang daloy ng dugo sa mga bato, naghahatid ng oxygen at nutrients sa tissue ng pagsasala. Ang mas mahusay na sirkulasyon ay nangangahulugang mas mahusay na pagsasala. Nakakatulong din ito na bawasan ang presyon sa loob ng mga bato na maaaring makapagpababa ng pamamaga at makasuporta sa mas matatag na balanse ng likido. Ito ay lalong nakakatulong para sa mga taong nakikitungo sa mataas na presyon ng dugo, fluid retention, o ang masikip, mabigat na pakiramdam sa ibabang likod kung saan nakalagay ang mga bato. At narito ang isang napakahalagang bagay na hindi masyadong napag-uusapan. Nakakatulong ang adzuki beans sa antas ng uric acid. Kung nakaranas ka na ng gout, pananakit ng kasukasuan o bato sa bato, alam mo na kung gaano kasakit at nakakagulo ang mataas na uric acid. Ang uric acid ay isang waste product na kailangang maalis ng epektibo, at kapag ito ay nagtumpok, maaari itong bumuo ng mga kristal na nakakairita sa mga kasukasuan at bato. Ang fiber at plant compound sa adzuki beans ay nakakatulong sa katawan na alisin ang uric acid nang mas epektibo, binabawasan ang panganib ng pagtumpok. Sa paglipas ng panahon, makakatulong ito na protektahan ang tissue ng bato mula sa iritasyon at bawasan ang posibilidad ng pagbuo ng bato. Maraming tao na nagdagdag ng adzuki beans sa kanilang dieta ang nakakapansin ng mas kaunting paninigas, mas kaunting pamamaga at mas kaunting flare-ups, lalo na kapag sinamahan ng mahusay na hydration. Meron ding isang bagay na napakabanayad sa kung paano gumagana ang adzuki beans. Hindi nila pinipilit ang mga bato na mag-overdrive. Sa halip, sinusuportahan nila ang natural na detox pathways, pinapabuti ang sirkulasyon at binabawasan ang dami ng basura na kailangang harapin ng mga bato sa simula pa lang. Yan ang uri ng suporta na talagang kailangan ng iyong mga bato. Hindi matinding cleanses, hindi matinding detoxes, kundi matatag na pang-araw-araw na nutrition na nakakatulong sa kanila na gumana sa paraang sila ay idinisenyo. Ginagawa mismo ng adzuki beans iyon at ginagawa nila ito sa isang paraan na sustainable at makatotohanan para sa totoong buhay. Mahalaga rin ang timing at portion size dito. Ang isang moderate na serving, humigit kumulang kalahating tasa hanggang 1 tasa sa mas maaga sa araw o sa hapon, ay nagpapahintulot sa iyong katawan na iproseso ang mga likido at basura bago matulog. Makakatulong ito na mabawasan ang pag-ihi sa gabi at mapabuti ang kalidad ng pagtulog. Ang pagkain ng mga ito ng masyadong huli sa gabi ay maaring magpasigla ng paggalaw ng likido kapag ang iyong katawan ay dapat na nagpapahinga. Ang mga simpleng paraan ng paghahanda tulad ng sopas, mainit na mangkok o bahagyang dinurog na beans ay ginagawang madaling digest at banayad sa sistema. Kung naramdaman mo na ang iyong katawan ay humahawak ng likido nang walang malinaw na dahilan o napansin mo ang mga pagbabago sa pag-ihi kapag nagbabago ang iyong dieta, ang adzuki beans ay maaaring isa sa mga nawawalang piraso. Tahimik nilang sinusuportahan ang pagsasala ng bato, nakakatulong sa pamamahala ng uric acid at pinoprotektahan ang maselang tissue ng bato mula sa patuloy na stress. At kapag naramdaman ng iyong mga bato ang suporta, ang lahat ng iba pa sa katawan ay may posibilidad na gumana ng mas mahusay. Yon ang dahilan kung bakit ang bean na ito ay karapat-dapat sa isang pwesto sa listahan ng mga nangungunang beans upang linisin ang iyong mga bato at mabilis na alisin ang mga lason. Sa isang paraan na talagang sumusuporta sa pangmatagalang kalusugan. Pangatlo, black beans. Sa wakas, pag-usapan natin ang black beans at gusto kong kalimutan mo sandali kung gaano sila karaniwan dahil ito ay isa sa mga pagkaing nagtatago ng seryosong kapangyarihan ng pagpapagaling sa harapan.
Maaaring tila isang pangunahing item sa pantry ang black beans, ngunit pagdating sa kalusugan ng bato, karapat-dapat sila ng tunay na respeto. Ang isang tasa ng nilutong black beans ay naglalaman ng humigit kumulang 15 gramo ng fiber, at ang fiber na yon ay may malaking papel sa pagprotekta sa iyong mga bato. Nakakatulong ito na suportahan ang iyong bituka, kaya ang basura ay lumalabas sa katawan ng epektibo sa halip na itulak pabalik sa bloodstream. Kapag mahusay ang paggana ng bituka, mas kaunting lason ang nakakarating sa mga bato at nangangahulugan iyon ng mas kaunting presyon sa sistema ng pagsasala. Sa paglipas ng panahon, maaring makagawa ito ng kapansin-pansing pagkakaiba sa kung paano hawakan ng iyong katawan ang mga likido, kung gaano kakadalas makaramdam ng bloated at maging sa kung gaano katatag ang pakiramdam ng iyong enerhiya sa buong araw. Isa sa mga dahilan kung bakit namumukod tangi ang black beans para sa mga taong may pagkasensitibo sa bato ay ang kanilang medyo mababang phosphorus content kumpara sa maraming iba pang pagkaing mayaman sa protina. Ang phosphorus ay isang mineral na kailangang maingat na ayusin ng mga bato, at kapag masyadong mataas ang antas, maaari itong magtumpok sa dugo at magdulot ng stress sa paggana ng bato. Para sa mga taong sumusubok na maging proactive o nakakaramdam na ang kanilang mga bato ay mas sensitibo kaysa dati, ang pagpili ng mga pagkain na natural na mas mababa sa phosphorus ay isang matalinong hakbang. Binibigyan ka ng black beans ng nutrisyon nang hindi nagdaragdag ng hindi kinakailangang strain, na kung ano mismo ang gusto mo kapag sinusuportahan ang kalusugan ng bato sa pangmatagalan. Ang isa pang pangunahing benepisyo ng black beans ay ang kanilang magnesium content na may humigit kumulang 120 mg bawat tasa. Nakakatulong ang magnesium na i-relax ang mga daluyan ng dugo, kabilang ang maliliit na arterya na nagpapakain sa mga bato. Kapag nakarelax sa mga daluyan na yon, mas malaya ang daloy ng dugo sa mga bato, naghahatid ng oxygen at nutrients sa mga unit ng pagsasala. Ang mas mahusay na sirkulasyon ay nangangahulugang mas maayos na pagsasala at mas kaunting panloob na presyon. Ito ay lalong mahalaga para sa mga taong nakikitungo sa mataas na presyon ng dugo o ang mapurol mabigat na pakiramdam sa ibabang likod. Ginagampanan din ng magnesium ang papel sa pag-relax ng kalamnan na maaaring makasuporta sa pagkontrol ng pantog at mabawasan ang tensyon na nakakasagabal sa malusog na daloy ng ihi. Naglalaman din ang black beans ng makapangyarihang antioxidants, kabilang ang anthocyanins na nagbibigay sa kanila ng kanilang malalim na maitim na kulay. Nakakatulong ang mga antioxidants na to na i-neutralize ang free radicals na mga unstable na molekula na nakakasira sa mga selula sa paglipas ng panahon. Sa loob ng mga bato, ang pinsala sa free radical ay dahan-dahang makakasira sa maselang mga filter na naglilinis ng iyong dugo. Ang antioxidants ay kumikilos tulad ng isang kalasag, nakakatulong na protektahan ang mga filter na iyon at mapanatili ang mas malusog na tissue ng bato. Kapag mas mababa ang pamamaga at nabawasan ng oxidative stress ang mga bato, ay nakakagana ng mas epektibo at tuloy-tuloy sa halip na itulak sa mga siklo ng stress at paggaling. Mayroon ding malakas na koneksyon sa pagitan ng black beans, balanse ng asukal sa dugo at kalusugan ng bato. Kung nag-aalala ka tungkol sa insulin resistance, pre-diabetes o pagbabago-bago ng asukal sa dugo, ito ay lalong mahalaga. Sinasaktan ng mataas na asukal sa dugo ang maliliit na daluyan ng dugo sa mga bato na ginagawang mas hindi epektibo ang pagsasala sa paglipas ng panahon. Nakakatulong ang black beans na patatagin ang asukal sa dugo dahil sa kanilang fiber at mabagal na pagtunaw ng carbohydrates. Sa halip na matalas na pagtaas at pagbaba, nagbibigay sila ng matatag na enerhiya
na nagpoprotekta sa sirkulasyon ng bato at nagpapababa ng pangmatagalang pinsala. Nakakatulong din ang katatagan na ito na mabawasan ang pamamaga sa buong katawan kabilang sa mga bato. Ang kolesterol ay isa pang kadahilanan na madalas napapansin kapag pinag-uusapan ang kalusugan ng bato. Kapag nagtumpok ang kolesterol sa mga daluyan ng dugo, pinaghihigpitan nito ang daloy ng dugo kabilang ang supply ng dugo sa mga bato. Ipinakita na nakakatulong ang black beans na mapababa ang hindi malusog na antas ng kolesterol na nagpapabuti ng sirkulasyon at sumusuporta sa mas mahusay na paghahatid ng oxygen sa tissue ng bato. Kapag ang mga bato ay nakakatanggap ng matatag na daloy ng dugo, mas epektibo silang nagsasala at mas kaunting hirap. Ang kombinasyon ng fiber, antioxidants at minerals na ito ay lumilikha ng isang malakas na kapaligiran para sa proteksyon ng bato. Ang nagpapakita ng black beans na napaka-espesyal ay kung gaano sila kabalanse. Hindi nila masyadong pinipilit ang mga bato at hindi nila binabaha ang katawan ng anumang hindi nito kayang hawakan. Sa halip, sinusuportahan nila ang maraming sistema ng sabay-sabay ang bituka, ang mga daluyan ng dugo, kontrol sa asukal sa dugo at pamamaga na lahat ay direktang nakakaapekto sa paggana ng bato. Ang regular na pagkain ng black beans, lalo na sa mas maaga sa araw o sa tanghalian, ay nakakatulong sa katawan na iproseso ang mga likido at basura kapag ikaw ay aktibo na maaring mabawasan ang pag-ihi sa gabi at sumuporta sa mas mahusay na pagtulog. Mahalaga rin ang paghahanda. Ang pagpili ng pinatuyong black beans o no salt added na delatang beans ay nakakatulong na maiwasan ang labis na sodium na isa sa pinakamalaking kaaway ng kalusugan ng bato. Ang pagbanlaw sa kanila ng maayos ay nag-aalis ng labis na starch at binabawasan ang digestive discomfort na ginagawang mas madali sa bituka at mga bato. Ang pagpapares ng black beans sa sariwang gulay, malusog na taba tulad ng olive oil at low sodium ingredients ay nagpapahintulot sa kanilang mga benepisyo na tunay na lumiwanag. Kung naramdaman mo na ang iyong katawan ay humahawak ng likido o napansin mo ang mga pagbabago sa pag-ihi o pamamaga depende sa iyong kinakain ng black beans, ay maaaring isa sa mga pinaka-suportadong pagkain na maaari mong idagdag. Tahimik nilang binabawasan ang pamamaga, pinapabuti ang sirkulasyon, pinapatatag ang asukal sa dugo at pinoprotektahan ang mga bato mula sa patuloy na stress. Ang mas kaunting pamamaga ay humahantong sa mas mahusay na paggana ng bato. At ang mas mahusay na paggana ng bato ay humahantong sa isang katawan na nakakaramdam ng mas magaan, mas balanse at mas may enerhiya. Iyan ang dahilan kung bakit ang black beans ay ganap na karapat-dapat sa kanilang pwesto bilang isa sa mga nangungunang tatlong beans upang linisin ang iyong mga bato at mabilis na alisin ang mga lason sa isang paraan na talagang sumusuporta sa pangmatagalang kalusugan. Ngayon, narito ang pangunahing takeaway at itong bahagi na talagang gusto kong tandaan mo. Sa pamamagitan lamang ng pagdaragdag ng mga beans na to sa iyong pang-araw-araw na pagkain, kung iyon man ay sa isang mainit na sopas, isang simpleng mangkok o isang mabilis na spread, binibigyan mo ang iyong mga bato ng matatag. Tunay na suporta na talagang nagtatagal. Hindi ito tungkol sa ilang matinding cleanse o isang one-pen linggong solusyon. Hindi gumagana ganoon ang kalusugan ng bato. Ito ay nabubuo sa pamamagitan ng maliliit, paulit-ulit na gawi na dahan-dahang nagpapababa ng stress sa iyong katawan araw-araw. At iyan ang magandang bahagi. Hindi mo kailangan ng mga magagarang supplement, hindi mo kailangang maging eksperto sa nutrition, at hindi mo kailangang baguhin ang lahat sa magdamag.
Magsimula ka lang kung nasaan ka idagdag ang mga pagkain ito at hayaan ng iyong mga bato na dahan-dahang gawin ang kanilang idinisenyo. Magsala, magbalanse at protektahan ka. Kaya mabilis nating pagsama-samahin ang lahat. Nakakatulong ang cannellini beans sa iyong katawan na pamahalaan ang balanse ng likido at sumusuporta sa mas maayos na pagsasala ng bato salamat sa kanilang fiber at malinis na plant protein. Ang adzuki beans naman ay nagbibigay ng makapangyarihang antioxidants na nagpoprotekta sa tissue ng bato, nagpapabuti ng sirkulasyon at nakakatulong na mapababa ang antas ng uric acid na maaaring humantong sa gout o bato sa bato. At ang black beans ay gumagana sa maraming antas, pinapakalma ang pamamaga, pinapabuti ang daloy ng dugo sa loob ng mga bato, pinapatatag ang asukal sa dugo, at nakakatulong na alisin ang basura ng mas epektibo sa pamamagitan ng fiber. Kapag pinagsama mo ang lahat ng tatlo, hindi mo lang tinutulungan ang iyong mga bato mula sa isang anggulo. Sinusuportahan mo sila mula sa bawat direksyon na mahalaga. Sa paglipas ng panahon, maaring mangahulugan iyon ng mas kaunting pamamaga, mas mahusay na pagtulog, mas matatag na enerhiya at mga bato na hindi pakiramdam na patuloy na nasa ilalim ng presyon. Kung nakatulong ito sa iyo at gusto mong patuloy na matuto ng mga simple, natural na paraan upang suportahan ang iyong mga bato, siguraduhin na mag-subscribe at panoorin ang susunod na video sa channel. Salamat po sa inyong lahat at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel